Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, ngayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga nakaraang araw, marami ang humihingi ng reaksyon, komento, o damdamin. Damdamin ko sa issue ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, natitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Syukran. I know, right? Braille. Three questions, no follow-up. Okay. First question. Oh. How are you? Ayoko na. I'm okay. You've seen the list of those who signed, ma'am? Oo. Marami doon, mga inaanak, mga kumpare, mga nanghiling suporta sa inyo sa Pilipinas. What's your reaction? So, ma'am, how are you preparing for this? We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. So, Ma'am? we leave it to the lawyers. Ma'am, sorry po ba? It's not an option. Resignation is not an option. Wala pa tayo doon, ma'am. Na masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Nandun pa lang tayo sa pagbabasa ng actually, ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. Ma'am, Even the president said he has nothing to do with the impeachment. Do you believe that? I do not want to answer that question. Next. Ma'am, confirm po ba na si dating Pangulo Rodrigo Duterte isa sa mga abogado niyo para sa impeachment? I do not want to answer that question. Yes, ma'am. Nakikita niyo po ba na may hahalin tulad ng sitwasyon ngayon ng bansa sa 1984 ni George Orwell? I do not want to answer that question. Last. Na yung mga kaalyado na hinasuporta, mga inaanak, mga kumpare, sila yung mga pumirma sa iyo. Paniwala ko lang, no, if you have to explain or defend your signature in a yes petition for impeachment, then you feel that you have done something wrong. Kasi kung wala ka namang ginawang mali, bakit mo i-defend yung pirma mo? Ma'am, So yun yung paniwala ko. okay. Ma'am, naniniwala po ba kayo na may gumalaw po for the impeachment? May gumalaw po na parang money involved? I do not want to answer that question. Yes. Ma'am, will you be endorsing senators, lalo na po sa PDP slates, especially that may possibility na mag-overlap yung trial sa next Congress? Hindi pa namin napapag-usapan kung ano yung gagawin ko for the upcoming campaign and election. Pero nasabi ko na noon na patuloy yung trabaho namin, and isa sa mga trabaho namin ay gusto namin tumulong sa Commission on Elections in voter education, particularly yung wag mo ibenta yung boto mo, wag gumamit ng dahas during campaign and election day, yung mga ganon. Ma'am, payo niyo lang po sa ating mga kababayan sa nangyayari po ngayon sa ating bansa. Yes, sabi ko nga kanina sa statement ko sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta,
nagmamahal, nagdarasal, napakahalaga nun, ay manalig lang sila dahil sa taong bayan ang tagumpay. Bibing, anong nag-blooming daw patapos ng mga? Nanong na akadri sa Manila na taga Davao magka. Yes sir. Ma'am, sabi niyo po late last year parang nagpe-prepare na kayo para dito. Pwede po i-brief na ko naman kung right now po after i-transmit sa Senate, saan na po yung preparation? May legal team na po ba? And nasa ano po? Well, may meeting kami mamayang hapon dahil nag-meeting sila kahapon. Hindi ako sumali. So merong briefing, legal briefing mamaya ang mga lawyers. So I will know more this afternoon. Can you name some of the prominent members of your Makikita nyo na yan pagpasok nila ng kanilang entry of appearance. Ma'am, tuloy po ang trabaho kahit may pinaghahandaan po kayo impeachment. Yes sir, opo. Kakatapos lang po ng planning conference ng Office of the Vice President. So we did it last Tuesday, Wednesday, and Thursday para po sa 2025 and 2026. So for 2025, may mga maapektuhan ba na programs ng OVP? Yes, nag-announce na kami no na wala kaming food and wala kaming burial and medical assistance dahil tinanggal yung line na yon sa budget So hindi ka na pwede maglagay ng budget How doon. about the other programs, ma'am? Tutuloy siya. Hindi ba sa Ma'am, how tuloy po, ma'am? confident are you that you won't be convicted in the impeachment court? Wala pa tayo. Masyadong pang malayo yan, ma'am. Wala pa tayo. Hindi pa natin inaano yan. Ina-assess. Sa VP part, number one for Have you talked with Nagtanong ka na ba yes, but kanina? Sige, ikaw. Ma'am, you said before na you're seriously considering to run for 2028. Now na may impeachment na, are you more decided to run in 2028? Okay. So wala pa tayo dyan. Wala pa tayo dyan. But nasabi ko naman di ba, paulit-ulit kung we are seriously considering that. But it's difficult to decide without numbers. So kailangan malaman yung surveys and numbers. Sa next year pa yun. Oo. Ma'am, pero ma'am, sa tingin niyo ba, ma'am? Sir, nagtanong ka na? So, yes, sir. What are you concerned na yung possible consequence that you can be disqualified from public office kung magkaroon na ng conviction? Yes, sir. Oo. Alam ko po yung penalties ng impeachment. And the moment na nag-resign ako sa Department of Education, before ako nag-resign sa Department of Education, pinag-isipan ko na lahat yan. Ma'am, sa ngayon ba, masasabi ninyo na lalo pa kayong nainganyo na ituloy ang pagtakbo sa 2020 presidential election? Nasagot ko na ata yung kanina sa question ni sir na nakaitim. Ma'am, number one in the articles of impeachment was your assassination threat to the president. Do you regret making that? I did not make an assassination threat to the president. Ma'am, Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Vice, Do not say that. Vice, last time, tinanong ko kayo if confident kayo sa numbers ng House. And sabi nyo, hindi kayo confident. And nagkatotoo nga. Ngayon sa Senate, you said na parang meron kayong confidence sa mga senador. So, ngayon, how do you feel about that? Do you still feel confident with the numbers in the Senate? Sandali, mama. Kailan ko sinabi yun may confidence ako sa numbers sa Senate? Ano exact na sinabi ko? Sorry, I cannot remember the exact words that I used. Parang medyo confident kayo with regards sa Senate, sa mga friends and allies nyo. Unlikely ako magsasabi ng ganyan ba. But I need I will answer that next Pero how do you time. feel now sa Senate? Supposedly received nila yung impeachment complaint the other day, pero nag-close sila kagad because of the last session. Well, that is their prerogative as a body, no? So, we have to respect the Senate kung ano yung desisyon nila. Dahil sila yung mga
nandoon sa loob. So far, you feel assured about your allies in the Senate? We haven't talked. I have not talked to my friends in the Senate. Wala. Last question. Ma'am, will you appear sa Message impeachment po kayo court? kay Senator Ivy. Bakit? She's going to block daw the impeachment po, ma'am. Sabi daw po niya, she opposed to impeachment daw po. Bakit kaya? Maybe we should ask. Maybe we should ask her first. Bakit niya i-block yung impeachment? Ma'am, how do you feel po? Sabi ni DDM, hindi niya supportado yung impeachment. Pero number one na, unang-unang pumirma yung anak niya. He was consulted actually. He would consult me. Kasi sabi, ito lang daw basahin ko. Ang daming nagbabantay sa gilid. Nausap niyo na ba yung father niyo after your impeachment? Wala pa. But nagpadala ako ng message through sa kanyang assistant and sinabi ko na ano ba sinabi ko? Hindi ko maalala. I think I said everything will be all right. Yun ata ang sinabi ko. What was his reply? His reply was a song. Ano po ba, ma'am? MacArthur's Park. Oh, okay. So, nagpadala siya ng video na kumakanta siya. Have you read the complaint? Have you read? Hindi ko pa nabasa, ma'am, yung complaint, but I understand lahat ng mga complaints na na-file sa House of Representatives, nabasa na ng mga lawyers. Ma'am, will Ma'am, you any challenges sa pamilya ninyo kahit Because sa dating impeachment. Pangulong Any may challenges po? pakiusap ba kayo? Sandali, sir. Sandali, sir. Ma'am, any challenges po na inaharap natin with regards sa preparation sa impeachment? Ang challenges sa preparations, but so far wala naman. Wala naman kaming na-ano lang kami, na-overwhelm kami kasi ang daming mga lawyers na nag-signify na tutulong sila sa defense. So, ngayon ay pinag-uusapan on how to go about it na makuha lahat ng kanilang commitment of support at makatulong din sila sa pag-iisip kung ano yung gagawin sa defense. Ma'am, Nagtanong ka na, ma'am? Wala pa, ma'am. Sige, ma'am. at least who will lead the defense? Sabihan ko na lang sila na mag-announce na sila kung gusto na nila mag-announce. Pero yung father niyo kasama pa rin? Kasi sabi niyo before, your father would be helping also. Well, he is welcome. He is a lawyer. So he is welcome to give his advice, input in the defense. May pakiusap ba kayo Sa mga babae tax ratings recently due to the Senate dun sa Congress hearing. I will not answer that question. Yes, I'm sorry. Yes. Yes. So what happened was, nag-indefinite leave siya, and then she was admitted to the hospital doon sa Davao City na hospital siya, and then discharge siya ng mga doctors with ulitin ko. Si Yusek Zulaika Lopez, nag-indefinite leave siya after nung sa veterans hospital admission niya. Umuwi siya Davao, and then hospitalized siya doon. And then sabi ng doctors niya, we will discharge you but you have to come back ngayon ata, February, for further tests. And then bumalik siya for 1 day dito. Noong January, bumalik siya for 1 day dito sa Office of the Vice President, and she said na mag-leave siya for 2 months. And then I said yes, take the time that you need for your health. And then after a week, bumalik siya. Noong January, after a week, bumalik siya dito, and then she said hindi ako mag-leave. So sabi ko, okay, welcome back. Ma'am, Will you appear, ma'am? INC, meron ba pakikipag-usap kayo sa INC dahil sila po yung nag-rally against para wag ituloy yung impeachment? Hindi pa po kami nagkausap ng INC, sir, pero nagpapasalamat po ako sa INC at sa buong sambayanan sa kanilang pananawagan ng hindi siya natulog. Sabi ko sa kanya, matulog ka na, JC, kasi ang mangyayari ay mangyayari kay sera-sera. Diba? Ma'am,
Comment nyo lang po, ma'am. Alam ko matagal na ito, but the QC Prosecutor's Office ibinasura yung patong-patong na kaso against you. Yes. What was your initial reaction about that? And second po, any updates sa security details natin, ma'am? Tuloy po ba yung pag-hire po natin ng private security? Hindi ko nasasagutin yan ha. Dun lang tayo kay sera-sera. Diba? Ma'am, comment nyo lang po, ma'am. Alam ko matagal na ito, but the QC Prosecutor's Office ibinasura yung patong-patong na kaso against you. Yes. What was your initial reaction about that? And second po, any updates sa security details natin, ma'am? Tuloy po ba yung pag-hire po natin ng private security? Hindi ko nasasagutin yan ha. Dun lang tayo sa God Save the Philippines. Ma'am, Okay. last na lang po ma'am from my end. Ma'am, you said God save the Philippines. Gaano na po kalala ang problema ng Pilipinas ever since na nagkaroon ng issue na ito? Nagkaroon ng issue sa yung t-shirt na ito? Parang, ano po yung nakikita yung problem sa Philippines ngayon at bakit nila inuna itong impeachment na ito? Gaano kalala ang Pilipinas na pag-iwanan na tayo ng panahon at ng ating mga kapitbahay dito sa region at napag-iwanan na tayo ng mundo. Malala siya since na nagkaroon ako ng understanding. Kasi 1990s, tapos 1990s, magulo. Well, sa amin, magulo, sa Mindanao. And then, ngayon, nagbabadya ang gulo sa Mindanao. So, parang wala namang nagbago. So, malala. Sobrang malala. Dahil, kung nakakausap mo yung mga tao na arawan yung kanilang sweldo, yung pera nila hindi na talaga sapat para sa pagkain, para sa kuryente, para sa bahay, para sa tubig, para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. At kung basihan natin yung pag-alis ng mga Pilipino sa sarili nilang bansa ay sobrang malala dahil sobrang dami ng ating mga kababayan ang pumupunta, nakikipagsapalaran sa ibang bansa dahil wala silang makita na pag-asa, wala silang makita na oportunidad dito sa ating bayan. Kaya parang nakakaawa na tayo dito sa loob at nakakahiya yung estado natin kapag iniligay mo siya in a global stage na kung saan pinapanood tayo ng ibang mga lahi at ibang mga bansa. And because of that, ma'am, And because of that, tapos na tayo. you will run for presidency po sa Diba? Ma'am, thank you. Maraming salamat sa oras ninyo. Magandang umaga. Happy Valentine's! Happy Valentine's Day! Valentine's message na lang. Yes, yes. Happy Val. Oh, basing on the